So guys, ito, gumagawa ko ng gate. Yan. 2 meters. Lapad, ang haba. 2.6 meters. May design po siya ng hardy plank. Yan po. Sa gitna ang hardy plank. Sa taas, tubular. Dito, square bar. Doon po lalagay. So, babaklasin po namin yung pader na to. Diyan po ilalagay yung gate. May hardy plank. Yan. Dikit-dikit po siya. Wala po siyang pagitan pag nilagay yung hardy plank. Tapos sa taas, open lang. Sa baba, mga square bar nilalagay dito. Siguro mga 2 inches ang pagitan, square bar. Ang lapad po nito, 2 meters. Ang height po, 2.6 meters. Taas po siya. Parang kasing taas na rin siya ng plywood pag tinayo. Yung isang panel, lalagyan ko ng service gate. Yung gitna niyan, hardy plank lalagay. Matrabaho lang guys. Yan ang lalagay namin. May 2 poste na nakaabang dyan. Pagka tinibag, meron na kami gate na pansarado. Kasi yung design niya na hardy plank sa gitna. Hindi pa po tapos. Lalagyan ko pa siya ng mga butas. Dito kasi merong service gate. Gagawing kanan. Pipinturahan po namin varnish yan sa kulay itim na frame. Ganyan na po paggawa ng gate guys na ang gamit hardy plank. Bubutasan po yung mga lalagyan po mga tornilyo yan. Guys, yan nilagyan ko ng mga tornilyong bilog. Yan, para sukat na siya. Mahirap kasing magkabit kapag nakatayo na yung gate tas nilagay niyo yung hardy plank na yan. Mahirap ikabit, magbaray na. Walang pwersa. Kaya habang nakahiga pa siya, nilalagay ko na. Para pag pininturahan, alis na lang yan. At least may mga butas na siya. Isang panel pa lang po yan. Yung isang panel na doon sa baba. Hindi pa tapos. Kukulay naman dito sa frame. Black. Tapos itong hardy plank. Mahogany. Guys, ganda po yun. Ayan guys, ito. Binilingay na yung shafting na stainless D1 para sa pillow block. Yan siya guys. Para pipinturahan na lang siya. Ay, kaya abot muna namin doon bago pinturahan. Okay. Tinanggal ko muna yung hardy plank. Dito ko nilagay. Binaklas ko muna yung hardy plank para mapinturahan siya dyan. Mahirap kasi magpintura sa gate. Pag nakakabit na yan, saka na lang ilalagay ito. Hardy plank. Para tuturnin nyo na lang, naka-set na kasi dyan yun eh. Binaklas na. Okay. Break time muna kami guys. Yung guys, ang gaming pillow block, i-welding ko po sa may poste po ron. Para po matibay. Hindi lang po siya naka-expansion board. Kundi nakalagay na siya dito. Stainless po ito. Para po hindi kalawangin.
Guys, kinabit ko na tong isang panel ng gate. Ayan guys. Mataas din sa guys, 2.6 meters ang taas niya. Eh dito sa baba, nagtaas pa ng 10 cm, bali 270 yan. Ayan guys. Winelding ko kasi sa gilid to. Yan. Yan, mga winelding ko sa poste, hindi pa pwede ibaray na lang kasi mabigat tong gate na to. Bukas, kabila naman. Matagal na yung magsinsin. 4 meters nga pala yung haba nito. Kasi yung kinabit ko na isang panel ng gate. Kompleto na sila. Wine-welding ko doon sa taas para matibay. Ayan guys. Saka dito sa baba. Dito sa kabilang panel, ganun din ginawa ko yan. Ayan. Naka-welding po yan. Para matibay. Yung iba kasi, yung expansion bolt doon, binabaray na ito, puro welding sa loob. Para matibay siya. Malaki kasi yung gate eh. Malaki yung gate niya. Taas. Wala naka-welding yung ano. Break time guys. Yun, break time. 12. Kain muna tayo guys. Good morning guys. Ito, nilalagyan ko mga lock yung pinto. Mga lock. Saka guys, ito yung panlagay namin sa gate. Pinapabarnisan ko na. Prepare na. Yung mahogany red. Sinubukan muna namin sa mahogany. Eh, baka di magusto nung may-ari, masyado mag-pusyaw. Gusto nung mga dark. Kaya puro dark yung pintura namin dito. Kaya red mahogany nilagay namin dyan. Kasi nilalagay ko ng tiles yung poste. Doon sa kabila bukas. Umulan kasi. Ulang bukas, malalagay ko pa yung bukas. Itong mga poste, okay na. Kompleto na. Tapos na. Ayan, dalawa. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ito nga pala ilalagay sa gate. Sagot lang. Para pagka natapos ng gate, sabot namin yung sa amin magtitibag ng bakod. Tapos na rin yan guys. Medyo pababa siyang ganyan o. Kaya ganyan, para pagka nagkatubig, i-slide siyang ganyan. Iba isa. Yan po yung mga pinaka-poste ng bubong. Guys, ito nga pala yung posting nilagyan ko ng tiles. Yan. Yung likod yan, wala pa. Saka ito, yung gilid, wala pa rin. Nilalagyan pa ng moldura doon. Saka doon. Ito, pinalagyan ko na ng primer tong gate. Para pagka na-finish na lahat yan, patitibag ko na yan. Sa Lunes o Martes, lagyan na namin yung tiles pa. Kulay gray nga lang pala yung ano yan, yung bakal ko na yan, kulay gray. Dark mahogany po itong wood plank. Primer lang po kasi yan eh. Okay. Guys, yan, pinatibag ko na yung pader, pero hindi pa tapos, bukas pa to. Yan yung siya pagkabinak. Ito po yung dating pader. Yan.
tinitibag po namin. Ala po kasi kami dalang maso, nakalimutan po kasi sa bahay. Martil yung maliit lang po yun, yung nagagamit na matagal. Mabukas po tapas niya. Kung pinabagayan po yung magiging labas yan po yung tatabing bahay po yan. Yan guys, ito na lang natin ang ulit sa poste. Mahirap na yung tibagin kasi. Mahirap tibagin kasi hinahakot pa dun sa likod. Matagal hakotin. May sarado namin yung gate dyan. Guys, ayan po yung garahe. Meron pa po natin ang baba na si poste. Tsaka yung ibaba, papatagin pa guys. Yan po, yan po yung ginawa namin yung gate. Para diniskarte po namin. Tapos muna yung loob, yung gate. Pagka dinibag to, sarado pa rin siya. Kaya yan guys. Yun, dadagdagan pa namin ng tiles yung tinagtibagan. Ang bukas, tapos na ito. Guys, yan po, nabaklas na po namin yung pader po dyan. Talaga na, papatuloy na lang po yung tiles po sa poste. Yan. Wala na po siyang harang na pader. Nakasagad na po sa ilalim. Issue na lang po yung flooring yan guys. Bukas po, flooring ako po yung natitira po na yan. Guys, siya po yan, mga repair. Kasi ito, nakabit yung number ng bahay nila. Tinuturon nila lang ito guys. Yan ang number nila guys. Maraming salamat po guys. God bless. God bless. God bless.